Good day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Albani Pulwa from the Group 6. So the topic are given to us is about the taklid. And also my part, it is an introduction of how the taklid are breakdown in our in the past generation or during the European colonialism. So approximately 6 centuries from the sacking of Baghdad in 1258 CE to the rise of European colonialism in the mid of 19th century. So dito is ito yung panahon nung 1258 CE na pagsakop sa Baghdad hanggang sa 19th century. So dito ito yung panahon ng kolonismo ng Europe. So sa stage na ito, nung 6th centuries, simula ng kumaga pagbagsak ng Baghdad, ay siya namang pagtibay o paglakas ng mga Abbasid Caliphate na si Al-Mustahsim at nagtapos ito during the middle of 19th century of the Christian era. So, sa panahong ito ay kumakatawan din sa pagbangon ng Ottoman Empire na itinatag noong 1299 CE sa pinuno ng Turkey na si Ottoman hanggang sa paghina nito or pagbagsak ito sa ilalim ng pag-atake ng mga kolonismo sa Europe. So, ang dito, the prevailing features, ang nangyari dito ay ito nagkaroon sila ng tinatawag na taklid. So, ang tinatawag na taklid is blind following of madhab. Ibig sabihin, bulag po sila sa pagsunod sa mga madhab. So, ano ba yung tinatawag na madhab? Ang madhab, ito yung mga apat na imam. Imam Shafi'i, Imam Maliki, and Ahmad, and Hanbali. Ibig sabihin, ang nangyari dito that time is nabulag sila. Bulag sila sa pagsunod sa naging taklid ang kanilang kumbaga the way of the pagkuha nila ng knowledge. So fictionalism among juris and laws of ijtihad. So dito na lost din ang ijtihad. Ibig sabihin is kakulangan sila sa paghahanap or pagsasaliksik ng mga kaalaman sa kanilang relihiyon. Kasi nga, naging taklid sila. Independent reasoning ang nangyari. Decline of dynamism in fiqh. Umihina. Kumbaga, hindi nila pinapansin yung fiqh. Ang nangyayari dito, ito yung naging effect nila, ito yung naging effect sa kanila. So, madhab become like a separate act. Nagsiseparate sila. Fiqh is stagnated, limited to coming on provision ruling. Yurunas, ibig sabihin, ang nangyayari dito kasi, during that time, kung ano yung nakasulat sa books, is yun na lang ang kanilang sinusunod. Hindi na sila gumagawa ng ijtihad. Hindi na nila pinag-aaralan kung ano ba ang dapat na ihatol sa isang bagay na to. Kung ano yung sinulat ni Imam Maliki, Imam Shafi'i, Imam Hanbali, yun na lang ang kanilang kinukuha. So, ibig sabihin, how comes na magkakaroon sila ng mga pagbabagong issue na katulad na nangyari sa atin ngayon? Na napakaraming nangyayari na hindi naman nangyari noong panahon ng mga madhab. Diba? So, dapat magkakaroon sila ng tinatawag na ijtihad, pananaliksik, pag-aaral sa fiqh. So, ang nangyari doon sa kanilang dynasty,
wala pong nangyayaring ijtihad. Bagkus kung ano yung nakasulat sa books, yun na lang ang kanilang sinusunod. So dito, the European colonial power replaced Islamic law. So ibig sabihin bumagsak ang napakalakas ng European colonialism that time. Ito yung pagsakop na nila sa Islamic law. So that time, meron namang isang lalaki or isang mananampalataya na gustong ibangon ang Islamic law. So dahil sa nahihirapan niya siya is hindi na nakaya. Pero alhamdulillah na for that na unti-unti natin nababangon ang ating Islamic batas. So that's of my part po. Yung iba po is i-report po ng other reporter. So that's all for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.